Kung si Mark sa probinsya nagpaparami ng ipis, meron ding nag-aalaga sa Metro Manila. Ito na naman tayo. So, bali dito yung parang breeding room. Oh no. So, saan yung mga ipis mo? Ay, Uy! Engineering graduate si Angelica. Pero meron siyang secret life. Ang pag-aalaga ng mga ipis sa itaas ng kanilang inuupahang bahay. Ito ay mga... mga sub-adult. Ako naman, medyo masanay na sa maliliit kong kaibigang gumagapang. Pero improvement, malaki improvement na yan. Si Angelica, takot din daw sa ipis noon. Sobra, lalo na yung ipis bahay na lumilipad. Pero yung itong ipis na to is nakakaiba. Parang ang cute nila tingnan. Ngayon, sanay na siyang humahawak ng mga alagang ipis. Madidilim? Yun oh, wow, ang dami. Grabe ka. Parang walang katakot-takot. Oo nga eh. Sige, try ko rin yan. Pero bakit mo nga naman pandidirihan ng isang bagay na nagtaguyod sa iyong pag-aaral at sa iyong pamilya? Estudyante pa lang si Angelica, kinailangan na raw niyang kumita ng pera. Dati kasi nung college ako, trinay ko talaga lahat na mag-student assistant, magbenta ng Graham balls. Doon ako sobrang desperate magkaroon ng pera para pambayad sa tuition fee. Nag-research daw si Angelica kung ano ang hinahanap-hanap ng mga tao sa internet. At nadiskubring in demand pala ang mga insektong pinakakain sa exotic pets. Nung time na nag-i-post ko yung exotic insects, doon ko na-realize na grabe, sunod-sunod yung chat. Wow! Nag-post lang ako na available superworms and dovia in this location. So, dun sa kita mo noon, nababayaran mo yung tuition mo, syempre allowance, everyday na gastos, upa? Kasama ba yung upa doon? Apa, yung rent. Nil-rent ko lang po sila eh. Oo. So, basically, na-provide mo lahat ng needs ninyo? Apa. So, parang naging breadwinner na talaga. Bata pa lang daw nang maghiwalay ang mga magulang ni Angelica. Naging mahirap para sa kanyang nanay na itaguyod ang pamilya na mag-isa. Mula nang makatikim ng konting tagumpay sa negosyo, inako na ni Angelica ang responsibilidad na ito. Pasalamat po ako sa anak ko. Kasi po, unti-unting nagbago yung namin. Kasi dati po, yung baon niya, 100 lang. Tapos, minsan hindi siya uuwi. At dito na lang ako kasi nga, kung uuwi ako, wala na akong pamasahe. Tapos minsan, nasa dorm siya, nag-aaral siya. Siya pa nang bibigay sa akin pag umuwi siya. Ano po ba ang work ninyo kung okay lang tanong? Sa office po ako dati. Kaso po dati po yung sahod sa office, nagsimula po sa 250, 350, hanggang sa nag-550. So ngayon, nag-work pa ba kayo? O nagko-full time na rin kayo dito? Ngayon po, binaresign ako ni Angelica kasi nga po, magkano ng sahod mo dyan? So parang, dito ka na lang po. Parang empleyado ka na ni Angelica. Ako na lang po magsahod sa'yo, sabi niya. Wow Ikaw pa nagbigay ng trabaho sa mama mo. Pero may isa pang nakaaantig na dahilan kung bakit palapit sa puso ni Angelica ang mga ipis. May aspeto ba ng buhay ng mga ipis na nakaka-relate ka? Opo, yun yung moment na nafe-feel nila minsan alone. Nafe-feel nila minsan na di sila katanggap-tanggap sa mundo. Parang wala silang value. Kasi nga, ayaw ng tao sa kanila. So parang yun yung feeling ko nung time na bakit ako iniwan. Pero nung nakikita ko yung ipis pala is tutulong sa buhay ko. So parang kaya ko na pala lahat. So pagsikapin ko lang.
sinamahan ko si Angelica na mag-deliver ng kanyang mga ipis sa isang regular customer. Gamit namin ang bagong sasakyang naipundar ng dalaga dahil sa kanyang ipis business. Grabe, bagong car, dinidrive ni Sir Ato. Galing nga eh. Kailan mo nabili to? Last year lang po. Nag-aaral ka pa. Practice. Lock. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you po. Atom. Hello. Hello. Nice to meet you. Pwede makita yung pets ninyo? Sure, dito yung facility. Sige, oo. Wow, very good job. Dose-dose ng bearded dragon ang alaga ng customer ni Angelica. They're very easy to maintain compared to dogs actually. Actually, ang ganda na tingnan eh. Very, No po eh. Iba't ibang kulay. Ipis ang isa sa paboritong tiyebog ng mga reptile na ito. At tamang-tama, feeding time na ngayon. Ayun! Nakaisa na siya. Yummy! Parang parang food delivery. Live. Kawawa nga naman ng mga ipis. Pinandidirihan na nga, nagiging snack pa ng ibang hayop. Ayun, yari ka ngayon. Yari ka ngayon. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.